Isang taon mula ngayon, nakatayo ako sa gitna ng sarili kong pasilidad sa Batangas. Hawak ang mga orihinal na titulo ng ari-ariang minsang sinubukang lutuin ng pamilyang iyon sa likod ng aking likod. Sa aking harapan, nakaluhod ang lalaking dating tinawag kong asawa. Nanginginig ang mga kamay habang humihingi ng kahit konting awa. Habang ang babaeng nagpanggap na kakampi ay umiiyak sa gilid dahil sa mga kasong pampubliko na kukuha sa lahat ng kanyang ninakaw. May isang lihim na kontratang nakatago sa aking bag na naglalaman ng pangalan ng totoong nagmamay-ari ng buong hasyenda. Isang papel na hindi nila alam na umiiral pala. Subalit bago dumating ang araw ng aking tagumpay, kailangan ko munang dumaan sa pinakamalamig na gabi ng aking buhay. Naputol ang katahimikan ng malaking bulwagan ng umalingaw-ngaw ang isang boses na puno ng puot at kababawan. Ano ba, Fina? Wala ka namang ambag sa pamilyang to, kundi ang magyabang at umasta na parang ikaw ang may-ari ng lugar na to. Walang babala. Ang kasunod na narinig ng 200 bisita sa loob ng Grand Ballroom ay ang malakas at masakit na paglapat ng palad ng ibang tao sa aking kanang pisngi. Umihip ang malamig na hangin mula sa bukas na bintana ng hasyenda. Ngunit mas malamig ang dugong dumaloy sa aking mga ugat. Namanhid ang aking mukha. Ang init ng sampal ay mabilis na napalitan ng isang nakakabinging katahimikan sa buong bulwagan. Ang mga mamahaling kristal na baso, ang malalaking chandeliers, at ang mga matataas na tao sa lipunan ng Batangas ay tila naging mga rebultong nakatitig sa akin. Ang babaeng tumampal sa akin ay si Clarice Mendoza. Nakatayo siya sa aking harapan, hingal na hingal, habang pilit na pinananalat ang kanyang sariling buhok para magmukhang siya ang nauna sa gulo. Siya ang 22 taong gulang na personal assistant ng aking asawa. Ang babaeng dahan-dahang pumasok sa aming buhay, 2 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan kong inilipat ang aking tingin sa lalaking nakatayo sa tabi niya. Si Gabriel Herrera, ang aking asawa sa loob ng 18 taon, ang lalaking inalagaan ko, ibinangon mula sa pagkakautang, at inihandog ko ang aking buong kabataan. Huminga ako ng malalim. Naghintay ako. Naghintay ako ng kahit isang hakbang mula sa kanya. Naghintay ako na hahawakan niya ang aking balikat. Itutulak si Clarice palayo, at sasabihin sa harap ng lahat na walang sino man ang may karapatang dumampot ng kamay sa kanyang asawa. Ngunit lumapit si Gabriel sa akin, hindi para protektahan ako. Yumuko siya at ibinulong sa aking tainga ang mga salitang higit pang matalas kaysa sa anumang patalim. Fina, please, huwag mo nang palakihin to. Maawa ka naman sa okasyon ni Mama. Birthday na birthday niya, gagawan mo pa ng eksena. Umakyat ka na lang sa kwarto at huwag ka nang lumabas. Malamig. Walang emosyon. Ang boses ng lalaking pinaglaanan ko ng 18 taon ng aking buhay ay naglaman lamang ng takot na mapahiya sa harap ng kanyang mga bisita. Gabriel, ang tanging nabanggit ko sa napakahina at pabulong na boses. Umakyat ka na, Fina. You're making a fool of yourself. Dagdag pa niya habang ang kanyang kamay ay bahagyang tumutulak sa aking likod palayo sa gitna ng bulwagan. Sa hindi kalayuan, narinig ko ang boses ng aking biyenan, si Doña Lourdes Herrera. Nakaupo siya sa kanyang velvet na upuan, napapalibutan ng kanyang mga mamahaling alahas na ako mismo ang nagbayad sa sanglaan noong nakaraang taon. Diyos ko, Gabriel, madrama at paos na wika ni Doña Lourdes habang hawak ang kanyang dibdib at nakatitig sa akin ng may pandidiri. Sabi ko sa'yo, hindi talaga nababagay ang mga taong galing sa ibaba sa ganitong uri ng pagtitipon. Walang delikadesa. Pinalaki nating maayos ang pamilyang to, tapos gagawan niya ng gulo ang kaarawan ko? Lumapit si Clarice kay Doña Lourdes. Lumuhod sa tabi ng matanda habang may luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. I'm so sorry, Tita Lourdes. Sinubukan ko lang naman siyang paalalahanan na ang pondong ginagamit niya para sa catering ay pera ng kumpanya. Galit na galit siya sa akin. Nagtama ang mga mata namin ni Clarice sa likod ng balikat ng aking biyenan. Sa kabila ng kanyang mga luha, nakita ko ang isang mabilis at pahiwatig na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay. Sa sandaling iyon, dumaan ang tagapamahala ng lokal na bangko sa aking tabi.
nakatungo habang may hawak na brown folder. Narinig ko ang pabulong na usapan nila ni Gabriel. Mr. Herrera, kailangan po nating mapirmahan ang restructuring agreement bukas ng 8:00 ng umaga. Kapag hindi ninyo naipasa ang karagdagang collateral na nakapangalan sa asawa ninyo bago mag 8:00, magpapadala na ang main office ng foreclosure notice sa buong hasyenda. Huwag kang mag-alala, manager, sagot ni Gabriel nang may kumpiyansa sa sarili. Pipirmahan yun ng asawa ko bukas na bukas din. Walang magiging problema, 8:00 ng umaga bukas. Mayroon na lamang 12 oras bago tuluyang isangla ni Gabriel ang huling natitirang ari-arian na pagmamay-ari ko mula sa aking mga magulang. Tumingin ako sa paligid. Ang mga bisita ay nanggagalaiti sa pambubulong. Ang aking bayaw at hipag ay nakatayo sa malayo. Walang ginagawa kundi ang magpaypay at tumawa ng pahiwatig. Walang sino man sa pamilyang ito ang tumayo para sa akin. Walang sino man sa kanila ang naalala na noong naghihingalo ang hasyenda 18 taon na ang nakalilipas. Ang pera ng aking pamilya at ang aking 2 kamay ang nagligtas sa kanila mula sa kalsada. Nakahinga ako ng malalim. Ang sakit sa aking pisngi ay unti-unting nawala, pinalitan ng isang malamig at malinaw na kamalayan. Hindi ako umiyak. Walang patak ng luhang lumabas sa aking mga mata. Ang babaeng nanalangin at nakiusap sa loob ng 18 taon. Para sa kapayapaan ng pamilyang ito ay tuluyan ng namatay sa gitna ng bulwagang iyon. Tumalikod ako. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa hagdanan. Hindi ako tumakbo. Hindi ko itinago ang aking mukha. Bawat hakbang ko sa kahoy na hagdan ay may kasamang matatag na ritmo. Pumasok ako sa aming silid-tulugan at isinarado ang pintuan. Walang ingay, walang sigaw. Lumapit ako sa tapat ng salamin. Tiningnan ko ang aking sarili. Ang aking kanang pisngi ay namumula pa rin. Ngunit ang aking mga mata ay wala ng bahid ng takot o pag-aalinlangan. Inabot ng aking kanang kamay ang aking kaliwang daliri. Dahan-dahan, hinubad ko ang aking wedding ring. Ang gintong singsing na ibinigay sa akin ni Gabriel noong kami ay 24 na taong gulang pa lamang. Inilapag ko ito sa ibabaw ng glass vanity table. Ang tunog ng paglapat ng ginto sa salamin ay nagmarka ng katapusan ng aming kasal sa aking puso. Lumapit ako sa lumang aparador sa sulok ng silid. Pinuksan ko ang lihim na baul sa ilalim. Mula roon, inilabas ko ang isang lumang kuwaderno na may biya ng brown na balat. Ang kuwaderno ng isang asawa. Hindi ito diary ng mga tula o damdamin. Ito ay isang detalyadong talaan ng bawat sentavo na ipinasok ko sa pamilya Herrera sa loob ng 18 taon. Ang bawat resibo ng utang ng aking biyenan na ako ang nagbayad. Ang bawat tseke para sa tuition ng mga anak ni Maribel. Ang bawat resibo ng pondo mula sa aking personal na bank account na nagligtas sa hasyenda mula sa bankruptcy, at ang patunay ng pagmamay-ari ko sa trademark at brand ng Batangas Produce. Kinuha ko ang aking cellphone. Hinding-hindi nanginginig ang aking mga daliri habang hinahanap ko ang numero ng aking legal counsel. Nakatatlong ring bago sumagot ang kabilang linya. Attorney Velez, malamig at diretso kong wika. Fina, bakit napatawag ka ng ganito kagabi? Tanong ni Attorney Ramon Velez sa kabilang linya. I need you to execute phase 1 immediately, wika ko habang nakatitig sa pahina ng aking kwaderno. Natahimik ang abogado sa kabilang linya ng ilang segundo. Are you sure, Fina? Kapag ginawa natin ito bago mag-umaga, mawawala ng bisa ang lahat ng credit lines ng Herrera Estate. Ang buong operasyon nila sa merkado ay titigil sa loob ng ilang oras. Look down at my wedding ring sitting cold on the glass table. Gawin mo na, attorney. Sagot ko sa isang boses na walang bakas ng pag-aalinlangan. I-freeze mo ang lahat ng aking personal na pondo na ginagamit bilang collateral guarantee sa bangko. At magpadala ka ng formal cease and desist order sa pambansang opisina ng Supermarket Association. Ibawi mo ang karapatan ng Herrera Estate na gamitin ang trademark ng Batangas Produce. Gawin mo iyan bago mag 8:00 ng umaga bukas. Naintindihan ko, Fina. Magpapadala ako ng kopya sa bangko at sa korte bago mag 7:00 ng umaga. Mag-ingat ka. Salamat, attorney. Ibinaba ko ang telepono at inilapag ito ng nakadapa sa mesa. Sa sandaling iyon,
Umilaw ang screen ng aking phone. Isang text message mula sa bangko ang lumabas. Notice: a pending transfer request of PHP 5,000,000. 00 from your secondary collateral account has been initiated by Gabriel Herrera. Transaction code Herrera 8821. Pending final authorization. Tumingin ako sa orasan sa dingding. 5:00 ng umaga ang epektibong oras ng pagpapatupad ng aking abogado sa mga dokumento. Mayroon na lamang 7 oras ang natitira bago magising si Gabriel na naniniwalang hawak pa rin niya ang aking buhay sa kanyang mga kamay. Lumapit ako sa bintana at pinagmasdan ang madilim na kalangitan ng Batangas. Dahan-dahan kong isinarado ang brown na kuwaderno. Ang paglapat ng makapal na balat ng libro ay lumikha ng isang malinaw at pinal na tunog sa tahimik na silid. Hindi nila alam na ang babaeng pinaratangan nilang walang ambag ay ang mismong haligi na naghahawak sa kanilang buong mundong gawa sa buhangin. At bukas ng umaga, kapag sumikat ang araw, makikita nila kung ano ang mangyayari kapag ang haliging iyon ay tuluyan ng kumalas 6:00 ng umaga. Ang lamig ng semento sa ilalim ng aking mga paa ay tila lumusot sa aking mga bituka habang nakatayo ako sa gitna ng silid-tulugan. Nagising si Gabriel, humikab, at umupo sa gilid ng kama. Walang bahid ng panginginig o pagnanais na humingi ng tawad sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa habang nakasuot pa rin ako ng damit na ginamit ko kagabi sa fiesta. Mabuti naman at gising ka na, Fina, wika niya sa isang ordinaryong boses, na para bang walang isang babaeng tumampal sa akin sa harap ng 200 tao kagabi. Pakikipag-ayos mo ang kulay bughaw kong suit. Kailangan nating umalis ng 8:00 para sa pirmahan sa bangko. At pakiusap, mag-ayos ka ng mukha mo. Huwag kang maglalakad doon na nakasimangot na para bang ikaw ang naagrabyado. Tinitigan ko ang aking asawa. Ang kanyang boses ay puno ng pamilyar na kumpiyansa sa sarili. Ang kumpiyansa ng isang lalaking nasananay na palaging pinatatawad, palaging inaalagaan, at palaging pinagtatakpan ang mga pagkakamali. Nakahanda na ang suit mo, sagot ko sa isang patag at walang emosyon na boses. Hindi ko na idinagdag na yon na ang huling damit na itutupi ko para sa kanya. Tumango siya, halatang natuwa sa aking tahimik na pagsunod. Good. Pumasok na si Clarice sa opisina ng maaga para ihanda ang mga babasahin. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa nangyari kagabi. Ginawa lang iyon ng bata dahil stressed siya sa trabaho. Tumalikod ako at dahan-dahang bumaba patungo sa kusina. Ang bawat hakbang ko sa marbol na hagdanan ay may kasamang malinaw na desisyon. Wala nang babalikan. Sa kusina, naabutan ko si Aling Rosa na nagpapakulo ng tubig para sa kape. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit. Bakas ang labis na pag-aalala sa kanyang kulubot na mukha. Ining, pabulong niyang wika, habang iniaabot sa akin ang isang basong mainit na tsaa. Nabalitaan ko ang nangyari kagabi. Masakit ang ginawa nila sa'yo. At iyong babaeng iyon, si Clarice. Tumingin ako sa matanda. Ano ang nalalaman mo, Aling Rosa? Lumapit pa ng mas malapit si Aling Rosa at ibinulong sa akin ang kanyang nakita. Kagabi, noong nasa bulwagan ang lahat ng bisita, nakita ko siyang pumasok sa lihim na cabinet sa opisina ni Gabriel. May kinuha siyang mga lumang folder at resibo. At hindi lang yon, Ining. Ilang linggo ko na siyang napapansin. Tuwing 2:00 ng gabi, pumupunta siya sa likod ng bodega para tumanggap ng tawag mula sa isang pampublikong numero. May itinatago ang babaeng iyan. Inabot ko mula sa aking bulsa ang isang sobre na naglalaman ng 20,000 piso mula sa aking personal na nakatagong pera. Inilagay ko ito sa palad ng matanda. Aling Rosa, wika ko habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Mag-ipon ka na at mag-ayos ng iyong mga gamit. Ang barkong ito ay malapit ng lumubog at ayaw kong matamaan ka sa pagguho nito. Nanginig ang mga kamay ng matanda habang hawak ang sobre. Ineng, ano ang gagawin mo? Kukunin ko lang ang sa akin, malamig kong sagot, bago ko ininom ang huling patak ng tsaa. 6:30 ng umaga, pumasok ako sa aking sasakyan at nagmaneho patungo sa lungsod. Sa halip na sumunod sa kotse ni Gabriel, patungo sa opisina ng Herrera Estate, dumiretso ako sa gusali kung saan matatagpuan ang opisina ni Atienza Ramon Velez.
Sa loob ng maluwag na opisina ng abogado, nakalatag sa malaking mesa ang mga kopya ng aking kwaderno, kasama ang mga dokumento mula sa Land Registration Authority at sa Intellectual Property Office. Inilabas na ng aking tauhan ang formal na Notice of Revocation sa Bangko ng Batangas noong eksaktong alas 7 ng umaga, Fina, wika ni Atty. Velez habang inaayos ang kanyang salamin. Noong sinuri namin ang mga papeles ng Herrera Estate, napatunayan na ang buong kumpanya ay nakatayo lamang sa isang solong kasunduan. Ang iyong personal na collateral guarantee, kapag inalis natin yon, ang kanilang credit rating ay babagsak sa 0. Salamat, attorney, sagot ko. May iba pa ba? Oo, ang pangalan ng brand na Batangas Produce, dahil ikaw ang nakatala bilang sole registrant nito. 14 na taon na ang nakalilipas, ang Pambansang Supermarket Association ay nakatanggap na ng utos na ihinto ang anumang pagpapadala ng paninda sa ilalim ng pangalang iyon mula ngayong araw. Malamig akong ngumiti. Isang simpleng pirma lamang sa 2 papel, ngunit sapat na para putulin ang buong daluyan ng dugo sa negosyo ng aking asawa. Alas 8:30 ng umaga. Nakaupo ako sa loob ng pribadong opisina ng manager ng Bangko ng Batangas, si Mr. Santos. Nakalatag sa kanyang mesa ang aking mga orihinal na titulo at ang formal na utos mula sa aking abogado, Mrs. Herrera. Bakas ang labis na pagkagulat sa mukha ng manager. Sigurado po ba kayo rito? Kapag inalis natin ang inyong pangalan sa kontrata, hindi magagawang pirmahan ni Mr. Gabriel Herrera ang bagong 5 milyong pisong pautang ngayong umaga. At ang lahat ng umiiral na utang ng pamilya ay magiging due and demandable sa loob ng 48 oras. Ako ang nagmamay-ari ng mga titulong iyan, Mr. Santos. Tugon ko sa isang malinaw at hindi maitatangging boses. At simula sa oras na ito, binabawi ko ang anumang pahintulot na gamitin ang aking pangalan o ang aking mga ari-arian para sa anumang obligasyon ng Herrera Estate. Nang lumabas ako ng bangko patungo sa aking sasakyan, biglang tumunog ang aking cellphone. Ang pangalan ng aking hipag na si Maribel ang lumabas sa screen. Sinagot ko ang tawag at inilagay ang phone sa aking tainga. Fina, agaran at maingay na sigaw ni Maribel mula sa kabilang linya. Bakit hindi gumagana ang credit card ko sa mall? Bibili ako ng bagong bag para sa anak ko at magbabayad ng tuition. I-fix mo nga to kaagad sa bangko. Sumandal ako sa upuan ng aking sasakyan at tiningnan ang aking mga kuko sa kamay. Maribel, malamig kong wika. Tingnan mo ang iyong bank account bago ka humingi ulit ng kahit 1 sentavo sa akin. Ano? Ano yung pinagsasabi mo, Fina? Tungkulin mong tulungan kami. Asawa ka ng kapatid ko. Ang card na hawak mo ay isang supplementary card sa ilalim ng aking personal na account, pahiwatig kong sagot. Boses na tila nagtuturo sa isang batang walang alam. Ipinakansela ko na iyon 5 minuto na ang nakalilipas. At ang bahay na tinitirhan mo ngayon, siguraduhin mong nakatabi ang iyong mga resibo ng upa. Dahil magpapadala ako ng auditor bukas. Fina, paano mo magagawa ito sa pamilya natin? Sigaw ni Maribel habang nanginginig ang boses sa galit at kulat. Hindi ko pamilya ang mga taong tumatawa habang ako ay tinatampal sa mukha, sagot ko, bago ko pinindot ang pulang baton para tapusin ang tawag. Alas 8 ng umaga at 55 minuto. Sa punong opisina ng Herrera Estate sa lungsod, naglalakad si Gabriel sa hallway kasama si Clarice. Nakasuot siya ng kanyang kulay bughaw na suit, may malawak na ngiti sa kanyang mga labi, at hawak ang isang mamahaling pluma na gawa sa ginto. Mr. Herrera, wika ng isang kinatawan ng bangko, habang nakatayo sa tabi ng malaking conference table. Nakahanda na po ang mga kontrata para sa 5 milyong piso. Napakagaling, masayang tugon ni Gabriel, habang pumuwesto sa dulo ng mesa. Si Clarice naman ay nakatayo sa kanyang likod, may hawak na folder ng mga dokumento, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Ihanda ninyo ang pluma. Darating din ang asawa ko sa loob ng ilang minuto para formal na sumaksi, ngunit maaari ko nang simulan ang pagpirma para sa collateral. Itinaas ni Gabriel ang gintong pluma, nakatutok ang dulo nito sa linya kung saan nakasulat ang pangalan ng kanyang kumpanya. Subalit bago pa man dumapat ang tinta sa papel,
Biglang bumukas ang pintuan ng conference room. Pumasok ang manager ng bangko, si Mr. Santos, kasama ang dalawang pormal na abogado. Walang ngiti sa mukha ng manager. Sa halip, hawak niya ang isang makapal na pulang folder. Mr. Santos, bati ni Gabriel, halatang nagtataka sa seryosong mukha ng lalaki. Bakit ikaw mismo ang naparito? Pirpirmahan ko na ang kontrata. Ibinaba ni Mr. Santos ang pulang folder sa gitna ng mesa, eksaktong sa ibabaw ng kontratang pipirmahan sana ni Gabriel. Inilayo ng manager ang kontrata mula sa kamay ng aking asawa. Patawad, Mr. Herrera, malamig na wika ni Mr. Santos habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Gabriel. Hindi mo maaaring pirmahan ang kontratang iyan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Gabriel. Anong pinagsasabi mo? Nakaayos na ang lahat. Nakatanggap ang aming main office ng formal na legal injunction at notice of revocation. 10 minuto na ang nakalilipas mula sa legal counsel ng inyong asawa. Si Mrs. Serafina Herrera, pahayag ng manager sa harap ng lahat ng opisyal sa silid. Inalis na niya ang kanyang personal na garantiya at binaligtad ang lahat ng collateral sa ilalim ng kanyang pangalan. Sa madaling salita, Mr. Herrera, napawalang bisa na ang inyong 5 milyong pisong pautang at wala na kayong anumang karapatang gamitin ang Batangas Produce sa inyong negosyo. Natahimik ang buong conference room. Namutla ang mukha ni Gabriel, ang kanyang labi ay nanginginig habang ang gintong pluma sa kanyang daliri ay bahagyang tumagilid. Napatingin si Clarice sa pulang folder, nawalan ng kulay ang kanyang mga pisngi habang dahan-dahang napaatras. Nakatitig lamang si Gabriel sa pulang folder sa kanyang harapan. Ang folder na naglalaman ng katotohanang ang buong imperyo na kanyang ipinagmamayabang ay naglaho sa loob lamang ng isang umaga. Puno ng kaguluhan at sigawan ng pampublikong opisina ng Herrera Estate sa lungsod. Sa loob ng malaking conference room, nakatayo si Gabriel sa harap ng 3 pangunahing investor ng kumpanya. Ang mga papel ng kontrata mula sa 3 malalaking supermarket sa Maynila ay nakakalat sa ibabaw ng glass table. Lahat ay may nakatatak na pulang balita. Suspended. Anong ibig sabihin nito, Gabriel? Galit na sigaw ni Don Eduardo, ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Bakit hinarang ng Pambansang Supermarket Association ang ating mga produkto? Sabi mo maayos ang lahat ng lisensya ng Batangas Produce. Pawisan si Gabriel habang nakatitig sa screen ng kanyang laptop. Si Clarice naman ay nakatayo sa sulok, pilit na pinananalat ang kanyang braso habang nanginginig ang boses sa pagsasalita. Don Eduardo, gawa po ito ng asawa ni Gabriel, pautal-utal at paviktim na pahayag ni Clarice. Pinlano po ito ni Fina, sinadya niyang ibawi ang trademark para sirain ang negosyo at ipahiya kami. Huwag mong isisi sa asawa mo ang kapabayaan mo, Gabriel, sigaw ng isa pang investor. Kung hindi mo maiaayos ang lisensyang iyan sa loob ng 24 na oras, kukunin namin ang aming kapital at ipapaaresto ka namin sa kasong estafa. Inabot ni Gabriel ang kanyang cellphone at mabilis na tinadayal ang aking numero. Nakatayo ako sa gitna ng halamanan ng hasyenda habang pinagmamasdan ang mga bulaklak nang umilaw ang screen ng aking phone. Sinagot ko ang tawag at inilagay sa aking tainga. Fina, halos pumutok ang boses ni Gabriel sa galit mula sa kabilang linya. Ano tong ginawa mo? Bawiin mo ang stoppage order sa bangko at sa Supermarket Association ngayon din. Sinisira mo ang negosyo ng pamilya. Huminga ako ng malalim. Ang aking boses ay mananatiling kasing lamig ng yelo. Negosyo mo yan, Gabriel, sagot ko. Dati mo pang sinasabi na wala akong ambag sa kumpanya mo. Ngayon, patunayan mo sa kanila na kaya mong patakbuhin yan nang wala ang pangalan ko. Fina, huwag kang maging matigas ang ulo. Mawawalan tayo ng lahat. Mawawalan ka, Gabriel. Malamig kong pahiwatig. Dahil ang lahat ng mayroon ka ngayon ay hiram lamang mula sa akin. Ibinaba ko ang telepono bago pa man siya makasigaw ulit. 10:00 ng umaga. Sa mismong lobby ng mansion ng mga Herrera, umalingaw-ngaw ang histerikong sigaw ng aking hipag na si Maribel. Nakaupo si Doña Lourdes sa sofa, hawak ang isang pamaypay habang galit na itinuturo ang pintuan nang dumating ang kotse ni Gabriel. Gabriel, sigaw ni Doña Lourdes habang tumatayo. Nasaan ang babaeng iyon? Ang lakas ng loob niyang ipatigil ang credit card ng kapatid mo at magpadala ng abogado sa bahay ni Maribel.
Sinuportahan natin siya sa loob ng 18 taon. Tapos ganito ang igaganti niya sa pamilya natin. Mama, please, sumasakit na ang ulo ko, sigaw ni Gabriel habang itinapon ang kanyang suit jacket sa sofa. Walang pera ang kumpanya. Na-freeze ng bangko ang lahat ng account dahil binawi ni Fina ang kanyang collateral. Ano? Napasigaw si Maribel habang hawak ang kanyang mukha. Paano ang tuition ng anak ko sa susunod na buwan? Gabriel, gumawa ka ng paraan. Obligasyon ng pamilyang to na tulungan ako. Wala nga akong pera, Maribel, sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at kawalan ng kontrol. Habang nagkakagulo ang buong pamilya sa lobby, nakaupo ako sa loob ng aking silid sa ikalawang palapag. Bago ko narinig ang mabilis na mga hakbang patungo sa aking pinto, kinuha ko ang isang lumang pilak na frame mula sa ibabaw ng aking dresser. Tinitigan ko ang larawan. Isang sanggol na may malalaking mata at malambot na pisngi. Si Nico, noong siya ay 3 buwang gulang pa lamang. Hinawakan ng aking daliri ang salamin ng frame. Inalaala ang bawat gabi na pinalaki ko siya nang mag-isa, habang si Gabriel ay busy sa kanyang mga business trip. Nakalaunan ay natuklasan kong mga bakasyon pala kasama ang kanyang mga kaibigan. Biglang bumukas ang pintuan ng aking silid nang walang katok. Pumasok si Nico, 19 na taong gulang. Kakauwi pa lamang mula sa Maynila. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at paninisi. Mom, galit niyang wika habang nakaturo ang kanyang daliri sa akin. Ano tong nababalitaan ko kina Papa at Lola? Bakit mo pina-freeze ang mga account ng pamilya? Bakit pinalalayas mo si Tita Maribel sa bahay niya? Mom, bakit mo ginagawa to? Sinisira mo ang pamilya natin dahil lang sa inggit mo kay Tita Clarice. Ibinalik ko ang larawan ng sanggol sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan akong tumayo at tinitigan ang aking iisang anak. Walang sigaw na lumabas sa aking bibig. Walang luhang pumatak sa aking mga pisngi. Ang sakit sa aking dibdib ay pinalitan ng isang malalim at tahimik na dusa. Inggit, malamig kong tanong, iyon ba ang sinabi sa'yo ng papa mo? Umiiyak si Lola sa ibaba, Mom, sigaw ni Nico, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sinabi sa akin ni Papa na gusto mo lang daw kukunin ang lahat ng pera para sa sarili mo. Pinalaki mo ako na isipin na maayos ang pamilya natin. Tapos ngayon, ikaw mismo ang wawasak sa atin. Lumapit ako sa aking desk. Dahan-dahan kong binuksan ang brown na kwaderno. Mula sa loob nito, kinuha ko ang isang manipis na bughaw na folder na matagal ko nang inihanda para sa araw na ito. Inihagis ko ang bughaw na folder sa ibabaw ng kama, mismong sa tapat ng mga kamay ni Nico. Huwag kang maniwala sa salita ko, Nico. Wika ko sa isang napakatahimik, ngunit matatag na boses. Anak kita. Pinrotektahan kita sa loob ng 19 na taon mula sa katotohanan dahil ayaw kong magalit ka sa tatay mo. Pero ngayong mas pinili mong paniwalaan ang kasinungalingan ng mga taong hindi kailanman nagpatak ng paawis para sa'yo. Buksan mo ang folder na yan. Tinitigan ako ni Nico nang may pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at kinuha ang bughaw na folder. Ano to? Pabulong niyang tanong. Buksan mo, sagot ko, habang nakatayo sa tapat ng bintana. Nakatalikod sa kanya. Dahan-dahang binuksan ni Nico ang folder. Ang unang papel na tumambad sa kanyang mga mata ay isang serye ng mga opisyal na resibo mula sa Ateneo de Manila University, ang kanyang eskwelahan sa nakalipas na 4 na taon. Nakatala sa bawat resibo ang pangalan ng nagbayad. Serafina Herrera. Nakakabit sa tabi nito ang mga kopya ng pawnshop receipts, kung saan ibinebenta ko ang aking mga personal na alahas mula sa aking ina para lamang mabayaran ang kanyang tuition sa bawat semestral. At sa mismong kabilang pahina ng folder, nakakabit ang mga bank statement ng tinatawag na education fund na ipinagmamayabang ni Gabriel sa buong pamilya na inilaan para kay Nico. Ang bawat monthly transfer mula sa account na yon ay hindi napupunta sa Ateneo, kundi diretso sa mga credit card bill at luxury boutique purchases sa ilalim ng pangalang Clarice Mendoza. Natahimik ang buong silid. Narinig ko ang mabilis na paghinga ni Nico. Nanginginig ang kanyang 2 kamay habang hawak ang mga resibo. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pangalan ng aking ibinentang alahas
at sa mga resibo ng luho ng ibang babae. Ang katotohanan ay tulad ng isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo sa gitna ng kanyang galit. Bawat resibong hawak ni Nico sa kanyang dalawang kamay ay tila isang apoy na sumusunog sa lahat ng kasinungalingang itinanim sa kanya sa nakalipas na mga taon. Tinitigan niya ang lagda ng pawn shop sa Maynila kung saan ibinenta ko ang aking paboritong gintong kwentas. Ang tanging alaala mula sa aking pumanaw na ina para lamang mabayaran ang kanyang tuition fee noong second-year college siya sa Ateneo. Mom, nanginginig ang boses ni Nico. Ang kanyang mga mata ay pinaliligiran ng luha. Sabi sa akin ni Lola, si Papa daw ang nagtatrabaho ng panggabi para lang makapag-aral ako. Sabi niya, wala ka daw ginagawa rito sa bahay kundi ang gumastos. Nakatayo ako sa tapat ng dresser. Tahimik na inaayos ang aking buhok. Ang mga tao, Nico, ay madaling magsalita ng gusto nilang paniwalaan ng iba. Pero ang mga papel, hindi kailanman nagsisinungaling. Inabot ni Nico ang panibagong pahina sa folder, ang mga credit card statement kung saan ang pera para sa kanyang edukasyon ay ginamit sa pagbili ng mga mamahaling designer bag, alahas at flight tickets patungong Boracay sa ilalim ng pangalang Clarice Mendoza. Isang matinding pagkagulat at galit ang bumalot sa mukha ng aking anak. Mabilis siyang tumayo mula sa kama, hawak ang buong bughaw na folder, at dahan-dahang lumabas ng aking silid patungo sa hapagkainan sa ibaba. 12:30 ng tanghali. Sa malaking kainan ng mansion, nakaupo sina Doña Lourdes, Gabriel, at Clarice. Si Clarice ay abala sa paglalagay ng pagkain sa plato ni Gabriel, habang si Doña Lourdes naman ay nagpaypay at nagrereklamo sa init ng panahon. Diyos ko, Gabriel, wika ng aking biyenan habang umiinom ng tubig. Dapat talaga ay pilitin mo na ang nanay ni Nico na ibigay sa tin ang mga ari-arian niya. Walang utang na loob ang babaeng iyon. Pagkatapos natin siyang patirahin dito ng 18 taon. Nagmamarunong pa siya ngayon. Bago pa man makasagot si Gabriel, bumukas ang pintuan ng kainan. Pumasok si Nico. Nico! Anak! Ngumiti si Doña Lourdes. Iniaabot ang kanyang kamay para magpahalik. Mabuti at bumaba ka na. Kumain ka na muna, pinaluto ko sa kusina ang paborito mong adobo. Hindi lumapit si Nico para magmano. Sa halip, tumayo siya sa tapat ng grand dining table. Sa harap ng kanyang lola, ng kanyang ama, at ni Clarice, inihagis niya ang bughaw na folder sa gitna ng hapagkainan. Ang mga resibo at bank statement ay kumalat sa ibabaw ng mamahaling lamesa. Tumama pa sa plato ni Clarice. Nico, ano ba yung ginagawa mo? Galit na sita ni Gabriel habang tumatayo. Bakit ka nambabastos sa harap ng hapagkainan? Iyon ba ang itatanong mo pa? Sigaw ni Nico. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at pagtataka. Tingnan mo yung mga papel sa harap mo. Tingnan mo kung saan napunta ang perang sinasabi mong pondo para sa pag-aaral ko. Tumingin si Doña Lourdes sa mga resibo. Nang makita niya ang pangalan ng pawn shop at ang pangalan ng aking pumanaw na ina, nawala ng kulay ang kanyang mga labi. Si Gabriel naman ay napatitig sa mga statement ng credit card ni Clarice. Ano to, Clarice? Malamig na tanong ni Gabriel habang bumabaling ang tingin sa kanyang assistant. Bakit ang account na pondo para sa Ateneo ni Nico ang ginamit pambayad sa credit card mo noong nakaraang taon? Napatayo si Clarice. Agad na pumatak ang kanyang mga luha, ang pamilyar niyang sandata tuwing nahuhuli sa maling gawa. Gabriel, no, let me explain. Pautal-utal na wika ni Clarice habang nakahawak sa braso ni Gabriel. Ginawa ko lang yun dahil nagkaroon ng emergency sa accounting. Sabi kasi ng nanay ni Nico, wala na siyang maibigay na pondo, kaya ginamit ko muna ang pondo ng kumpanya para isalba ang pangalan ng Herrera Estate. Hindi ko sinasadyang mapunta doon. Sinungaling, sigaw ni Nico. Ang kanyang dalawang kamay ay nakakuyom sa gilid. Ang nanay ko ang nagbenta ng sarili niyang mga alahas para makapag-aral ako. Habang ikaw, nagpapakasaya ka sa Boracay, gamit ang perang dapat ay para sa akin. At ikaw, Lola, sinabi mo sa akin na walang ginagawa si Ma'am kundi ang gumastos. Natahimik si Doña Lourdes. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Muling umarte na nahihirapan sa paghinga. Nico,
Huwag kang magsalita ng ganyan sa lola mo. Sumasakit ang puso ko. Huwag ka nang umarte, lola, malamig na wika ni Nico bago siya tumalikod. Hinding-hindi ko na kayo paniniwalaan kailanman. Pag-alis ni Nico, pinalabas ni Gabriel si Doña Lourdes at pinalayo ang mga kasambahay. Pumasok sila ni Clarice sa kanyang pribadong opisina sa gilid ng hall. Gabriel, maniwala ka sa akin. Umiiyak na pakiusap ni Clarice habang nakaluhod sa tapat ng upuan ni Gabriel. I'm doing everything for this family. Ginawa ko lang yon dahil sinubukan ng asawa mo na magpasok ng mga maling audit sa kumpanya. Sinisiraan niya ako sa'yo para palayasin ako. Tinitigan siya ni Gabriel. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, may bahid ng duda at takot sa mga mata ng aking asawa. Ngunit ang kanyang sariling kahinaan at kagustuhang takpan ang sariling pagkakamali ang nagpanatili sa kanya na huwag pormal na paalisin si Clarice. Samantala, sa ikalawang palapag, pumasok ang aking hipag na si Maribel sa silid ng aking mga gamit. Lumapit siya sa akin habang ako ay nag-iimpake ng aking mga personal na damit. Fina, bantas ni Maribel, pilit na ginagawang malumanay ang kanyang boses, ngunit halatang nanginginig. Nusap tayo. Alam kong galit ka kay Gabriel at kay Clarice, pero huwag mo namang idamay ang bahay ko. Nasaan ang puso mo? May mga anak din ako. Inilapag ko ang isang tinuptop na blusa sa loob ng aking maleta. Dahan-dahan akong humarap kay Maribel. Mula sa aking bag, inilabas ko ang pormal na kasunduan sa titulo ng lupa kung saan nakatira ang kanyang pamilya. Maribel, wika ko sa isang napakatahimik na tono. Ang bahay na yan ay nakapangalan sa akin bago pa man ako ikasal sa kapatid mo. Binayaran ko ang hulog niyan sa loob ng 10 taon. Pinatira kita riyan ng libre dahil naniwala ako sa salitang pamilya. Pero nalaman ko na ikaw mismo ang nagbigay kay Clarice ng mga kopya ng resibo ko para gamitin laban sa akin. Nawalan ng kibo si Maribel. Naging maputla ang kanyang mukha. Hindi totoo yan, Fina. May 3 araw ka para mag-impake, Maribel, malamig kong pahiwatig. Kapag hindi ka lumabas sa bahay na yan bago mag-Biyernes, ang sheriff ng korte ang mismong magtatapon ng mga gamit mo sa kalsada. Ibinagsak ko ang pinto ng silid paglabas niya. 5:00 ng hapon. Nakatayo ako sa veranda ng mansion. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa kabilang dako ng halamanan. Narinig ko ang mahinang footsteps sa aking likod. Si Nico. May hawak siyang isang basong mainit na tsa. Inihain niya ito sa aking mga kamay, eksaktong tulad ng ginagawa ko sa kanya noong bata pa siya, kapag may sakit siya, o kapag napapagod sa pag-aaral. Mom, pabulong niyang wika habang nakatayo sa aking tabi. Lumapit siya at dahan-dahang yumakap sa aking balikat. Isinandal niya ang kanyang ulo sa akin, habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. I'm so sorry, Mom. I was so blind. Patawarin mo ako kung naging bastos ako sa'yo. Hindi ko alam ang lahat ng sakripisyo mo para sa akin. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang lamig sa aking dibdib ay bahagyang napalitan ng kaunting init. Ang aking sakripisyo bilang ina ay hindi nasayang, dahil ang aking anak ay natutong tumayo sa katotohanan. Subalit bago pa man kami makapagpalitan ng karagdagang salita, biglang bumukas ng malakas ang pintuan ng veranda. Pumasok si Gabriel. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at may hawak siyang isang malaking dilaw, na sobre na may opisyal na tatak mula sa Korte Suprema. Fina! Sigaw ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng puot, at hindi maipaliwanag na takot habang itinuturo ang sobre sa aking mukha. Anong kabaliwan to? Anong ginawa mo sa pangalan ni Mama sa korte? Ibinagsak niya ang sobre sa semento sa aming paanan. Lumabas mula sa loob nito ang isang formal na summons at demand letter para sa 9,000,000 pisong utang ni Doña Lourdes na may nakalakip na demand for immediate asset garnishment. Nakatitig si Gabriel sa akin habang ang dilaw na sobre ng Korte Suprema ay nakakalat sa semento sa aming paanan. Ang 9,000,000 pisong utang ni Doña Lourdes, isang luma ngunit notarized na promissory note noong taong 2017, ay pormal ng isinampa ni Atty. Velez sa korte para sa agarang garnishment ng kanyang mga alahas at mga ari-arian.
Fina, paano mo nagagawang idemanda ang sarili mong biyenan? Sigaw ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng panginginig at puot. Si Mama yan, matanda na siya. Gusto mo ba siyang patayin sa atake sa puso? Tinitigan ko ang aking asawa nang walang anumang bakas ng awa sa aking mga mata. Noong taong 2017, Gabriel, malamig kong wika, nagsumamo sa akin ng ina mo habang umiiyak sa kwarto ko. Sinabi niya na ipapakulong siya ng kanyang mga pinagkakautangan dahil sa kanyang mga talbog na tseke sa kasino. Ibinigay ko sa kanya ang ₱9,000,000 mula sa aking personal na mana. Pumirma siya sa kasunduan na babayaran niya ako sa loob ng 5 taon. Sa loob ng 9 na taon, hindi ko yan piningil dahil pinalampas ko alang-alang sa'yo. Lumapit ako ng isang hakbang kay Gabriel. Ang aking boses ay naging tila isang talim ng kutsilyo. Pero noong hinayaan mo ang babae mo, natampalin ako sa harap ng daan-daang tao. Ibinalik ninyo sa akin ang lahat ng dapat ay sa akin. At kasama doon ang bawat sentavo ng utang ng pamilya mo. Nawala ng kibo si Gabriel. Sa kanyang likod, dumating si Doña Lourdes na inaalalayan ng 2 kasambahay. Ngunit nang marinig nito ang tungkol sa ₱9,000,000, dahan-dahan itong napaupo sa semento, umiiyak at naghihisterikal habang isinusumpa ang aking pangalan. Subalit hindi lang iyon ang utang na dapat bayaran ng pamilyang ito. Tila bumalik ang aking gunita sa nangyari 3 linggo na ang nakalilipas sa loob ng mansion. Si Maribel, ang aking hipag na itinuring kong tunay na kapatid. Noong mga panahong naghihirap siya, ako ang nagpapakain sa kanyang mga anak. Ako ang nagbayad ng kanyang mga utang sa online gambling. Ngunit nakita siya ni Aling Rosa na pumasok sa aking silid habang ako ay wala. Lihim na kinuhaan ng litrato ang mga pahina ng aking kwaderno gamit ang kanyang cellphone. At ibinenta ang mga impormasyong iyon kay Clarice kapalit ng ₱50,000. Ginamit ni Clarice ang mga litratong iyon para buuin ang kanilang pampublikong paratang na ako ay nagnanakaw sa kumpanya. Ngunit hindi alam ni Maribel na ang mga pahinang kinuhaan niya ng litrato ay ang mga inihanda kong pampalit, mga pahinang naglalaman ng mga maling numero na tuluyang nagpatibong sa kanila sa korte. Kinabukasan ng umaga, nakatayo ako sa loob ng opisina ng Sheriff ng Korte Suprema sa Batangas, kasama si Attorney Velez. Mrs. Herrera, wika ng Sheriff habang pinoproseso ang mga huling papeles. Napatunayan ng korte na ang bahay na tinitirhan ng inyong hipag na si Maribel Herrera ay 5 taon nang walang bayad na upa sa inyo. Inaprubahan na ng hukom ang writ of possession. Maaari na natin itong ipatupad ngayon din. Ipatupad nyo na, Sheriff, tugon ko ng walang alinlangan. 7:00 ng umaga sa tapat ng subdivision sa Batangas. Isang malaking truck ng kargamento at 3 sasakyan ng pulis ang huminto sa tapat ng magandang 2 palapag na bahay ni Maribel. Lumabas ang sheriff at ang kanyang mga tauhan. Nagsimula silang kumatok ng malakas sa gate at ipinaskil ang opisyal na eviction notice mula sa korte. Bumukas ang pinto at lumabas si Maribel. Nakaduster pa at gulo-gulo ang buhok. Nang makita niya ang mga pulis at ang mga tauhang nagsimulang maglabas ng kanyang mga gamit sa kalsada, nagsimula siyang sumigaw ng napakalakas. "Ano to? Bawal to! Bahay ko to! Gabriel? Mama?" Sigaw ni Maribel habang pilit na hinaharangan ang mga pulis. Sa kabilang dako ng kalsada, huminto ang aking itim na sasakyan. Ibinaba ko ang bintana at pinagmasdan ang buong eksena. Nagmamagaling na dumating sina Gabriel at Doña Lourdes sakay ng kanilang sasakyan. Mabilis na bumaba si Gabriel at patakbong lumapit sa sheriff. Pilit na inilalayo ang mga tauhan sa mga gamit ng kanyang kapatid. "Sheriff, tumigil kayo. Wala kayong karapatang maglabas ng mga gamit dito. Kapatid ko ang nakatira rito," sigaw ni Gabriel. Iniharap ng sheriff ang papeles sa mukha ni Gabriel. "Mr. Herrera, ang bahay na ito ay buong pagmamay-ari ni Mrs. Serafina Herrera. Mayroon kaming opisyal na utos mula sa korte na ilabas ang sinumang nakatira rito dahil sa hindi pagbabayad ng upa at illegal detainer. Kung haharangan ninyo ang pulisya, maaari kayong arestuhin sa kasong obstruction of justice." Tumahimik si Gabriel. Ang kanyang 2 kamay ay nanginginig sa matinding kahihiyan habang ang mga kapitbahay sa subdivision
ay nagsimulang lumabas sa kanilang mga balkonahe. Kinuhaan ng litrato at video ang naghi-hysterical na si Maribel. Dahan-dahan akong bumaba mula sa aking sasakyan. Nakasuot ako ng isang pormal na puting blusa at maitim na slacks. Ang aking lakad ay matatag at puno ng dignidad. Nang makita ako ni Maribel, patakbo siyang lumapit sa akin. Lumuhod sa semento sa harap ng aking mga paa habang umiiyak at humahagulgol. "Fina, maawa ka sa akin. Nasaan ang puso mo? May mga anak ako. Saan kami titira?" Sigaw ni Maribel habang pilit na hinahawakan ang dulo ng aking pantalon. Tinitigan ko siya mula sa aking kinalalagyan. Malamig, walang galit, walang awa. "Ibinigay ko sa iyo ang bahay na yan 9 na taon na ang nakalilipas dahil kapatid ka ng asawa ko." Wika ko sa isang boses na narinig ng lahat ng taong nakatayo sa kalsada. "Ngayon, kukunin ko ito dahil wala ka ng anumang halaga sa buhay ko." Inilayo ko ang aking paa mula sa kanyang hawak at tumalikod. Habang umiiyak si Maribel sa kalye at habang nakatayo si Gabriel sa tabi ng mga kahat na gamit na nakakalat sa kalsada, biglang umilaw ang cellphone ni Gabriel. Inilagay niya ang phone sa kanyang tainga. Ang hysterical na boses ni Clarice mula sa kabilang linya ay narinig maging ng mga taong nakatayo sa malapit. "Gabriel, disaster!" sigaw ni Clarice. Ang kanyang boses ay puno ng sukdulang takot. Na-freeze na ng Bureau of Internal Revenue at ng Anti-Money Laundering Council ang buong bank account ng Herrera Estate. Natuklasan nila ang pondo na inilipat sa isang lihim na Swiss bank account na ginamit sa ilalim ng pangalan mo. Papunta na diyan ang mga autoridad. Nawalan ng kulay ang buong mukha ni Gabriel. Napabitaw siya sa kanyang phone at ito ay bumagsak sa semento. Mula sa kalayuan ng kalsada, umalingaw-ngaw ang tunog ng mabilis na paglapit ng 2 sasakyan ng mga autoridad na may umiikot na pulang ilaw sa ibabaw. Pabilis ng pabilis patungo sa kinaroroonan ng pamilya Herrera. 10:00 ng umaga. Sa gitna ng malaking boardroom sa 19 na palapag ng gusali ng Herrera Estate, nakaupo ang 7 sa pinakamalalaking investor at miyembro ng board of directors. Sa dulo ng mahabang glass table, nakatayo si Clarice Mendoza, nakasuot ng pormal na business suit. Ngunit ang kanyang mukha ay halatang pilit na nagtatago ng takot sa likod ng isang pinalaking kumpiyansa sa sarili. Sa tabi niya, nakaupo si Gabriel, mukhang pagod, may itim sa ilalim ng mga mata, at hawak ang kanyang ulo na tila sasabog sa sakit. Mga miyembro ng lupon, pormal na simula ni Clarice habang ipinamamahagi ang mga printed ledger sa bawat investor. Kaya ko ipinatawag ang emergency meeting na ito ay para ilantad ang tunay na dahilan kung bakit na-freeze ng Bureau of Internal Revenue ang ating mga bank account. Hindi po ito dahil sa kapabayaan ni Mr. Gabriel Herrera. Ito ay dahil sa pagnanakaw ng 10 milyong piso na ginawa ng kanyang asawa, si Mrs. Serafina Herrera. Nagsimulang magbulungan ang mga investor. Ipinakita ni Clarice sa screen ang mga binagong mga dokumento kung saan lumalabas na ang pangalan ko, ang nakatala bilang huling nag-apruba sa paglipat ng pondo patungo sa isang pampublikong account. Inilabas niya ang pondo para ipahamak ang kumpanya, dagdag ni Clarice habang tumitingin kay Gabriel. She manipulated the books before she left. Bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ako. Nakasuot ng isang simpleng itim na coat, maayos ang buhok, at may kasamang 2 tao. Si Sir Ramon Velez at ang Senior Forensic Auditor mula sa SGV & Commerce, ang pinakakilalang auditing firm sa bansa. Natahimik ang buong silid. Patawad sa pagkaantala, malamig kong wika, habang naglalakad patungo sa kabilang dulo ng mesa, sa mismong tapat ni Clarice. Narinig ko na binabanggit mo ang pangalan ko, Clarice. "Fina," napalunok si Gabriel, pilit na tumatayo. "Anong ginagawa mo rito? Bawal ang hindi miyembro ng board sa meeting na to." Inihain ni Sir Velez ang isang utos mula sa korte, sa harap ng chairman ng board. Bilang kinatawan ng 55% ng tunay na asset value ng kumpanyang ito sa pamamagitan ng kanyang paraphernal property. May buong karapatan si Mrs. Serafina Herrera na dumatim at magsalita sa lupon. Dahan-dahan kong inilapag ang brown na kwaderno sa gitna ng glass table. "Ipagpatuloy mo ang iyong presentasyon, Clarice," wika ko habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata.
Gusto kong marinig ng lahat kung paano mo ipapaliwanag ang 10 milyong piso. Mabilis na pinananalat ni Clarice ang kanyang mga daliri. Malinaw ang ebidensya, Fina. Ang pangalan mo ang nasa withdrawal slip. Tumango ang forensic auditor na kasama ko at inilabas ang isang formal at sealed na forensic audit report. Inilagay niya ang kopya sa harap ng bawat investor. Mga Ginoo, formal na pahayag ng auditor. Sinuri ng aming kumpanya ang buong digital trail ng 10 milyong piso sa loob ng nakalipas na 5 taon. Ang ipinakitang mga papel ni Ms. Mendoza ay mga peking ledger na binago gamit ang isang nakatagong software sa kanyang personal na laptop. Inilipat ng auditor ang slide sa malaking screen. Lumabas ang mga tunay na bank statement kasama ang IP address kung saan isinagawa ang mga ilegal na transaksyon. Ang 10 milyong piso, patuloy ng auditor, ay hindi kailanman pumasok sa account ni Mrs. Serafina Herrera. Ito ay inilipat sa 3 dummy accounts na pagmamay-ari ng isang kumpanya sa Panama, na nakapangalan sa sariling ina at kapatid ni Ms. Clarice Mendoza, at ang pondo para sa lihim na Swiss bank account na naging dahilan ng pag-freeze ng BIR, kay Ms. Mendoza rin nakapangalan. Nawala ng kulay ang mukha ni Clarice. Naging napakaputi ng kanyang mga labi at ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa gilid ng mesa para hindi siya matumba. Hindi totoo yan, sigaw ni Clarice. Ang kanyang boses ay pabalik-balik sa panginginig. Nagsisinungaling sila. Gabriel, maniwala ka sa akin. Dinisenyo nila to para ipahamak ako. Tumingin si Gabriel sa screen. Tiningnan niya ang pangalan ng ina ni Clarice sa mga opisyal na bank document. Naintindihan ng aking asawa ang ibig sabihin nito. Kapag hindi niya idiniin si Clarice, siya ang formal na makukulong kasama nito bilang Chief Executive Officer. Sa gitna ng sukdulang takot para sa kanyang sariling kaligtasan, lumabas ang tunay na pagkatao ni Gabriel. Tumayo si Gabriel at malakas na itinulak si Clarice palayo sa kanyang tabi. Ikaw! Galit na sigaw ni Gabriel habang nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri kay Clarice. Mandaraya ka! Niloko mo ako. Pinalayas ko ang asawa ko dahil sa mga kasinungalingan mo. Tapos ikaw pala ang nagnanakaw sa kumpanya ko? Gabriel, no, please. Umiiyak na pakiusap ni Clarice habang hawak ang kamay ni Gabriel. Ginawa ko yun para sa ating dalawa. Huwag mo akong hahawakan, diring-diri na sigaw ni Gabriel, habang inilalayo ang kanyang kamay. Chairman, wala akong kinalaman dito. Si Clarice ang nagnakaw ng pera. Ipinapatanggal ko na siya sa kumpanya ngayon din at hihilingin ko ang kanyang pagkaaresto. Tiningnan ko ang dalawa, isang lalaking nakahandang isakripisyo ang kanyang kalaguyo para sa sariling balat, at isang babaeng pinaliligiran ng sarili niyang bitag. Kinuha ko ang aking baso at dahan-dahang uminom ng tubig. Ang lamig ng tubig sa aking lalamunan ay nagbigay ng isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Nagsimula ang kaguluhan sa loob ng boardroom. Ang mga investor ay nagsisigawan, itinuturo si Clarice, habang si Ate Velez ay tumawag na sa pambansang pulisya. Lumabas ako ng boardroom patungo sa pribadong hallway. Ilang minuto ang nakalipas, mabilis na lumabas si Clarice mula sa pinto. Pilit na humahabol sa akin habang umiiyak at gulo-gulo ang buhok. Fina! Hinarang niya ang aking daan. Lumuhod sa semento sa harap ko, habang pilit na hinahawakan ang dulo ng aking coat. Fina, pakiusap. Huwag mo akong ipakulong. Bata pa ako. Nagkamali lang ako. Si Gabriel ang nagtulak sa akin na gawin yon. Maawa ka sa akin. Tinitigan ko si Clarice mula sa aking kinalalagyan. Ang kanyang mga mata na dating puno ng pangkukutya at kapangyarihan ay wala nang natirang kahit anong dignidad. Nang tamping mo ako sa harap ng 200 tao sa fiesta. Malamig kong wika habang nakatitig ng diretso sa kanya. Inakala mo na ang isang tulad ko ay patuloy na mananatiling tahimik. You played the game, Clarice. Now pay the price. Inilayo ko ang aking coat mula sa kanyang hawak. Sa mismong lobby ng gusali sa ibaba, nakatayo ang 4 na ahente ng National Bureau of Investigation kasama ang mga pulis. Sa harap ng mga empleyado ng kumpanya at ng mga reporter mula sa iba't ibang TV network na nag-aabang sa labas. Formal na pinasukan ng piring sa kamay, si Clarice Mendoza. Habang inilalabas si Clarice na umiiyak at itinatakpan ang kanyang mukha sa mga kamera,
Naglakad ako patungo sa salaming pinto ng gusali. Subalit paglabas ko sa kalsada kung saan umaambon, mabilis na tumakbo si Gabriel mula sa likod. Sa harap ng lahat ng mga reporter, ng mga kamera na umiilaw, at ng mga taong nakatayo sa kalsada, biglang lumuhod si Gabriel Herrera sa basang semento sa harap ng aking mga paa. Fina, umiiyak at humahagulgol na sigaw ni Gabriel habang nakatingala sa akin. Ang kanyang dalawang kamay ay nakataas sa ere. Patawarin mo ako, niloko lang ako ni Clarice. Wala akong alam sa ginawa niya. Bumalik ka na sa akin, Fina. Tayo pa rin ang mag-asawa. Ang mga flash ng mga kamera ng media ay tuloy-tuloy na umilaw, nakatutok sa dating sikat na negosyante ng Batangas, na ngayon ay nakaluhod sa basang kalsada. Pumasok ako sa loob ng aking sasakyan nang hindi kumukurap ang aking mga mata. Nang isara ko ang pinto ng kotse, napatingin ako sa kabilang dako ng kalsada. Isang itim na SUV ang nakaparada roon. Dahan-dahang bumaba ang maitim nitong bintana, at isang lihim na tao na nakasalamin ang nakatitig ng mataman sa aking kinaroroonan. Alas 8 ng gabi. Ang amoy ng disinfectant at ang malamig na hangin mula sa aircon ng VVIP suite sa ikalimang palapag ng Batangas Medical Center ay pumasok sa aking ilong. Sa gitna ng malawak na kwarto, nakahiga si Doña Lourdes sa isang elektronikong kama. May nakalagay na oxygen mask sa kanyang mukha at ang monitor sa tabi niya ay nagpapakita ng kanyang heartbeat. Sa gilid ng kama, nakatayo si Gabriel, pilit na pinananalat ang kamay ng kanyang ina habang may nakahandang luha sa kanyang mga mata. Ilang oras ang nakalilipas, tumawag si Gabriel na umiiyak, sinasabing inatake sa puso si Doña Lourdes matapos lumabas ang balita sa TV tungkol sa garnishment suit at sa pagkaaresto kay Clarice. Pumasok ako sa kwarto kasama si Nico. Nakasuot ako ng aking pormal na damit, walang alinlangan at walang takot. Nang makita ako ni Doña Lourdes, dahan-dahan niyang itinulak ang oxygen mask palayo sa kanyang bibig. Ang kanyang boses ay pilit na ginagawang mahina at paos, ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Fina, pabulong na wika ni Doña Lourdes habang pilit na itinuturo ang kanyang daliri sa akin. Pumatay ka ba ng tao? Ako ang ina ng asawa mo. Wala ka bang awa sa matanda? Ididemanda mo ba ako sa hukuman pagkatapos ng lahat ng ipinagkaloob ng pamilyang ito sa'yo? Lumapit si Gabriel sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng pambabanta at pagsusumamo. Fina, tingnan mo ang ginawa mo kay Mama. Kapag may nangyaring masama sa kanya, ikaw ang magbabayad nito. Huminga ako ng malalim. Hinarap ko ang chief attending physician ng ospital na nakatayo sa sulok ng silid. Doktor, malamig kong wika. Maaari mo bang basahin sa harap ng aking anak ang opisyal na ECG at troponin test result ng aking biyenan na ginawa 30 minuto ang nakalilipas? Natahimik ang doktor. Tumingin siya kay Gabriel, pagkatapos ay sa akin. Inayos niya ang kanyang salamin at binuksan ang medical chart. Ang mga vital signs po ni Mrs. Lourdes Herrera ay ganap na normal, pahayag ng doktor sa harap ng lahat. Ang kanyang blood pressure at cardiac markers ay walang anumang senyales ng atake sa puso o pinsala sa kalamnan. Ang kanyang pagkahilo ay dahil lamang sa itinutok na mild sedative na kanyang ininom bago pumasok sa ospital. Natahimik ang buong VVIP room. Nawala ng salita si Gabriel. Si Doña Lourdes naman ay mabilis na ibinalik ang oxygen mask sa kanyang mukha, pilit na pumipikit at nagkukunwaring nahihilo ulit. Lumapit ako sa gilid ng kama. Mula sa aking bag, inilabas ko ang opisyal na billing statement ng VVIP suite mula sa billing department sa ibaba. Inilagay ko ang papel sa ibabaw ng kumot ng aking biyenan, mismong sa tapat ng kanyang mga kamay. Ipinatransfer ko na po ang pangalan sa billing statement na yan kay Gabriel. Wika ko sa isang napakatahimik at pahiwatig na boses. Magaling na po kayo, Doña Lourdes. Kaya nyo na tong bayaran. Nang makita ng matanda ang halaga ng VVIP suite na nagkakahalaga ng 70,000 piso kada gabi, mabilis niyang idinilat ang kanyang mga mata at napaupo sa kama nang walang tulong ng sinuman. Tumalikod ako at naglakad patungo sa pintuan ng kwarto. Mabilis na sumunod si Gabriel sa akin sa malawak na koridor ng ospital.
Hinawakan niya ang aking braso sa gitna ng hallway. Fina, pakiusap, sigaw ni Gabriel, habang pinaliligiran kami ng ilang nurse at bisita. Iurong mo na ang garnishment suit sa ₱9,000,000. Ang pangalan ng pamilya Herrera ay matagal nang iginagalang sa buong Batangas. Kapag itinuloy mo to, mawawalan kami ng mukha sa lipunan. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay mula sa aking braso. Tinitigan ko si Gabriel nang may sukdulang pangkukutya sa aking mga mata. Ang pangalan niyo ay matagal ng mansyado, Gabriel, malamig kong sagot. Ako lang ang naglinis nun sa loob ng 18 taon. At ngayong binalot niyo na naman ito ng maduming lumpon, huwag niyo nang asahan na lilinisin ko pa ito para sa inyo. Sumakay ako sa elevator kasama si Nico. Iniiwan si Gabriel na nakatayo sa gitna ng koridor. Walang magawa kundi ang magkamot ng kanyang ulo sa matinding desperasyon. Sa garahe sa ibaba ng ospital, pumasok kami ni Nico sa loob ng aking sasakyan. Bago pa man i-start ni Nico ang makina, humarap siya sa akin at inilabas ang isang maliit na sobre mula sa kanyang jacket. Mom, wika ni Nico, habang iniaabot ang sobre sa akin. Noong nag-iimpake ako ng mga natitira mong gamit sa bodega ng mansion kagabi, nakakita ako ng isang lumang wooden trunk sa ilalim ng mga lumang kahon. Nahanap ko rito ang mga sulat ni Papa at ni Lola noong 2008. 2 linggo bago kayo ikasal. Binuksan ko ang sobre. Binasa ko ang mga linyang isinulat ni Gabriel sa kanyang ina, 18 taon, na ang nakalilipas. Mama, huwag kang mag-alala. Pakakakasalan ko si Fina. Hindi dahil sa mahal ko siya, kundi dahil ang pamilya niya lang ang may perang makapagliligtas sa ating hasyenda mula sa foreclosure. Kapag maayos na ang lahat, makukuha rin natin ang pangalan ng kanyang mga ari-arian. Isang pait na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Ang huling piraso ng katotohanan ay pormal nang nabuo. Ang buong kasal na ito ay isang nakaplanong negosyo mula pa sa simula. Bumuntong hininga ako at inilagay ang sulat sa loob ng aking kwaderno. Habang nagmamaneho si Nico palabas ng garahe ng ospital patungo sa highway, biglang umilaw ang aking cellphone. Isang opisyal na notification mula sa portal ng Korte Suprema ang lumabas sa screen kasama ang tawag mula kay Atty. Velez. Sinagot ko ang tawag at inilagay sa speaker. Fina, maikling pahayag ni Atihay. Velez, ang kanyang boses ay puno ng formalidad. Kaalabas lang ng urgent petition ng abogado ni Gabriel. Nagsampa siya ng petition for administration of conjugal partnership sa Regional Trial Court. Hinihiling niya sa hukom na ilagay sa ilalim ng kanyang kontrol ang lahat ng iyong mga ari-arian at ang buong kumpanya ng Batangas Produce habang nakabinbin ang inyong annulment case. Tumingin ako sa screen ng aking phone kung saan nakatatak ang opisyal na tatak ng Korte Suprema. Subalit sa halip na matakot, isang malamig at matatag na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Let him try, attorney, sagot ko habang nakatitig sa highway na naghahatid sa akin patungo sa aking bagong buhay. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang ako handa. Ako mismo ang magpapatumba sa huling baraha na hawak niya. 6:00 ng umaga, puno ang bulwagan ng Regional Trial Court Branch 12 sa Batangas. Ang bawat upuan sa loob ng silid hukuman ay nakatala para sa mga pambansang media, mga mamamayan ng probinsya, at mga taga-suporta. Sa kabilang panig ng mesa, nakaupo si Gabriel kasama ang kanyang bagong abogado. Sa likod nila, nakaupo si Doña Lourdes, na pilit pa ring nagpapaypay, kahit na napakalakas ng aircon. Kasama si Maribel na nakatungo sa matinding kahihiyan. Sa aming panig, nakaupo ako kasama si Atty. Ramon Velez at si Nico. Nakasuot ako ng isang formal na kulay abong blazer, ang aking buhok ay nakatali ng maayos, at ang aking mga mata ay nakatitig sa pambansang seal ng Korte Suprema sa ibabaw ng hukom. Tumayo ang abogado ni Gabriel, si Atty. Fernandez, at nagsimula ng kanyang opening statement sa harap ng hukom. Your Honor, formal na simula ng abogado ni Gabriel. Ang aking kliyente, si Mr. Gabriel Herrera, ay ang tunay na nagpatakbo ng Herrera Estate at Batangas Produce sa loob ng 18 taon. Ang kanyang asawa, si Mrs. Serafina Herrera, ay isang simpleng bahay-bahay lamang na walang sariling kita at nakadepende sa yaman ng pamilya Herrera. Lahat ng ari-arian na naipundar sa loob ng kasal ay dapat mailagay sa ilalim ng conjugal partnership na pinamamahalaan ng aking kliyente.
Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa korte. Tumayo si Attorney Velez. Your Honor, humihiling kami ng pahintulot na tawagin ang aming unang testigo. Pahintulot na ipagkaloob, pahayag ng hukom. Lumakad patungo sa witness stand si Aling Rosa. Nakasuot siya ng simpleng barong Tagalog. Para sa kababaihan, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa Biblia habang nanunumpa sa katotohanan. Aling Rosa, simula ni Ate Velez. Ano ang iyong naging tungkulin sa mansyon ng mga Herrera sa loob ng nakalipas na 20 taon? Ako po ang tagapamahala ng kusina at tahanan attorney. Tugon ng matanda sa isang matatag na boses. Sino ang nakikita mong nagtatrabaho araw-araw para sa negosyo ng Batangas Produce? Tumingin si Aling Rosa kay Gabriel, pagkatapos ay tumingin sa akin. Si Ineng Fina po, pahayag ng matanda na narinig ng buong silid hukuman. Araw-araw, simula noong 2008, nagigising si Ineng Fina ng alas 4 ng umaga. Siya ang nakikipag-usap sa mga magsasaka. Siya ang nagtutuos ng mga resibo. At siya ang nagpapadala ng mga gulay sa Maynila. Habang si Mr. Gabriel po, madalas siyang lumalabas kasama ang kanyang mga kaibigan para mag-golf at magbakasyon. Objection, Your Honor. Unsubstantiated hearsay, sigaw ng abogado ni Gabriel. Overruled, malamig na tugon ng hukom. Magpatuloy ka, counsel. Mabilis na itinayo ni Ate Velez ang pangunahing ebidensya. Lumapit siya sa bench ng hukom at inilagay ang brown na kuwaderno, kasama ang 3 makakapal na binder ng cross-verified bank records mula noong 2008 hanggang 2026. Your Honor, ipinaliwanag ni Ate Velez habang ibinubuklat ang bawat pahina. Ipinapakita ng mga opisyal na dokumentong ito mula sa Land Registration Authority at Bangko Sentral ng Pilipinas na ang buong puhunan noong 2008 na nagkakahalaga ng 12 milyong piso ay nagmula sa sariling mana ni Mrs. Serafina Herrera bago pa man sila ikasal. Ang trademark ng Batangas Produce ay nakatala bilang kanyang absolute paraphernal property. Ipinatawag ni Attorney Velez si Gabriel sa witness stand para sa cross-examination. Mabagal na lumakad si Gabriel patungo sa upuan, pawisan ang kanyang noo kahit na malamig sa loob ng korte. Mr. Herrera, panimula ni Attorney Velez, habang nakatayo sa harap ni Gabriel. Maaari mo bang sabihin sa korte kung magkano ang kabuuang puhunan ng kumpanya noong taong 2008? Napatitig si Gabriel sa kanyang abogado. Humigit kumulang 10 milyon. Mali, Mr. Herrera. Ang eksaktong halaga ay 12 milyon at 500,000 piso. Malakas na tugon ni Attorney Velez. Maaari mo rin bang pangalanan ang 5 pangunahing magsasaka na nagpapadala ng supply sa inyong processing plant sa Batangas? Napalunok si Gabriel. Naging maputla ang kanyang mukha. Tumingin siya sa kanyang mga kuko, walang maisagot na kahit isang pangalan. Hindi mo alam, pahiwatig ni Attorney Velez. Dahil sa loob ng 18 taon, si Mrs. Serafina Herrera ang nagpapatakbo ng buong negosyo, habang ginagamit mo ang kanyang pangalan para sa iyong sariling luho. Nagsimulang magbulungan at magtawanan ang mga tao sa gallery. Ang kawalan ng kaalaman ni Gabriel sa kanyang sariling negosyo ay pormal nang naipahiya sa harap ng buong probinsya. Pumukpok ang gawa sa kahoy na martilyo ng hukom sa ibabaw ng desk. Natahimik ang buong silid hukuman. Inayos ng hukom ang kanyang mga babasahin at tinitigan sina Gabriel at ang kanyang abogado ng may sukdulang kaseryosuhan. Ang korteng ito, pormal na pahayag ng hukom, ay walang nakikitang anumang batayan para aprubahan ang petition for administration ni Mr. Gabriel Herrera. Napatunayan ng walang alinlangan sa pamamagitan ng mga pampublikong kasunduan at sa pamamagitan ng ebidensya ng kuwaderno na ang Batangas Produce at ang lahat ng kaugnay na ari-arian ay absolute paraphernal property ni Mrs. Serafina Herrera. Sumandali ang hukom bago idinagdag ang pinal na utos. Inuutusan din ng korteng ito ang agarang pagpapatupad ng garnishment suit para sa 9 milyong pisong utang ni Mrs. Lourdes Herrera. Case closed. Sa sandaling pumukpok ang martilyo ng hukom sa huling pagkakataon, ang buong taong bayan at gallery sa loob ng silid hukuman ay sabay-sabay na nagpalakpakan. Ang mga tao ay tumayo,
naghihiyawan sa tagumpay ng isang babaeng ipinaglaban ang kanyang sariling dignidad. Napakapit si Gabriel sa desk ng witness stand, samantalang si Doña Lourdes ay napayuko sa kanyang upuan, umiiyak sa sukdulang kahihiyan. Paglabas namin sa malaking hagdanan ng courthouse, pinaligiran ako ng 10-10 mga reporter mula sa iba't ibang pahayagan at TV network. Ang mga flash ng camera ay tuloy-tuloy na umilaw sa aking mukha. Mrs. Herrera, sigaw ng isang mamamahayag. Isang malaking tagumpay ito para sa inyo. Ito ba ang inyong matamis na paghihiganti sa pamilya Herrera? Tinitigan ko ang lens ng camera. Ang aking mukha ay malinis, walang galit, ngunit puno ng hindi maitatangging kapangyarihan. Hindi ako naghiganti, malamig at matatag kong sagot na narinig ng buong bansa sa live broadcast. Kinuha ko lang ang akin. Sa aking tabi, inabot ni Atty. Velez ang isang formal na sealed na puting sobre mula sa kanyang bag. Fina, pabulong na wika ng abogado. Ito ay galing sa San Miguel Conglomerate sa Maynila. Gusto nilang makipagkasundo sa'yo para sa isang 55 milyong pisong partnership sa ilalim ng bagong pangalan ng iyong kumpanya. Tumingin ako sa sobre, ramdam ang bagong pintig ng bukas na naghihintay sa akin. Subalit habang nagdiriwang kami ni Nico sa hagdanan, dahan-dahang lumapit si Gabriel mula sa likod. Hawak niya ang mga papeles ng annulment na formal na niyang nilagdaan. May luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Fina, pabulong niyang wika, iniaabot ang mga papel. Wala na akong pamilya, wala na akong negosyo. Ito na ang hiling mo. Bago pa man makapagsalita si Fina, 3 sasakyan ng bangko at ng sheriff ang huminto sa mismong tapat ng pinto ng courthouse. Lumabas ang mga formal na opisyal na may dalang malalaking rolyo ng dilaw na notice of foreclosure tape. Mr. Gabriel Herrera, malakas na pahayag ng bank sheriff sa harap ng media. Dahil sa hindi pagbabayad ng inyong mga utang sa nakalipas na 3 buwan, formal na naming isinara at ireremata ang Herrera Mansion ngayong araw din. Nakatitig si Gabriel sa dilaw na tape na inililipat sa mga papeles ng kanyang pamilya. Ang pinal na simbolo ng ganap na pagbagsak ng imperyo ng mga Herrera. Isang linggo ang nakalipas matapos ang desisyon ng korte. Sa gitna ng sikat ng araw sa Batangas, ang malaking iron gate ng Herrera Mansion ay formal nang nilagyan ng dilaw na foreclosure tape ng mga tauhan ng bangko. 2 malalaking truck ng kargamento ang nakaparada sa kalsada, habang inilalabas ng mga kargador ang mga mamahaling muebles, ang mga chandelier, at ang mga velvet na sofa mula sa loob ng bahay. Nakatayo sa tabi ng kalsada si Doña Lourdes, nakaupo sa isang murang plastik na upuan habang umiiyak ng walang patid. Sa tabi niya, si Maribel ay abala sa pag-iimpake ng kanilang mga natitirang damit sa mga plastik na bag, habang nakatitig sa kanila ang mga kapitbahay na dating sumisipsip sa kanilang yaman. Nakatayo si Gabriel sa gilid ng gate, gulo-gulo ang buhok, at nakatitig sa bakanting mansyon na dating simbolo ng kanyang kapangyarihan. Wala na ang kumpanya, wala na ang bahay, at wala na ang pamilyang kanyang ipinagmalaki. 3:00 ng hapon. Sa loob ng opisina ni Atty. Velez sa lungsod, nakaupo ako sa harap ng malaking conference table kasama ang 2 kinatawan ng Samahan ng Mga Magsasaka sa Batangas. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Gabriel. Nakasuot siya ng isang lumang kamiseta. May maitim sa ilalim ng kanyang mga mata at hawak ang isang maliit na envelope. Fina! Pabulong at paos na boses ni Gabriel habang naglalakad patungo sa mesa. Tumingin ako sa kanya. Walang galit sa aking mga mata. Ngunit wala rin kahit katiting na awa. Umupo si Gabriel sa tapat ko, ang kanyang 2 kamay ay nanginginig habang inilalapag ang sobre sa mesa. Kinuha na ng bangko ang bahay, wika ni Gabriel habang may luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Wala nang matitirhan si Mama at si Maribel. Fina, pakiusap. Kahit ang maliit na townhouse na lang sa bayan, ibigay mo sa kanila. Matanda na si Mama, hindi niya kayang tumira sa isang maliit na paupahan. Tinitigan ko ang aking dating asawa. Gabriel? Malamig kong wika sa isang napakatahimik na tono. Noong sinabi ko sa'yo na hindi ako aalis kung tutulungan mo ako, pinalayas mo ako sa kwarto natin.
Noong tinampal ako ng babae mo sa harap ng 200 tao, sinabihan mo ako na huwag gumawa ng eksena. Bakit ngayon ay pumunta ka rito para humingi ng tulong para sa mga taong tumawa sa aking pagdurusa? Fina, nagkamali ako. Umiiyak na pakiusap ni Gabriel. Iniaabot ang kanyang kamay para hawakan ang sa akin. Mahal pa rin kita. Naging bulag lang ako sa ginawa ni Clarice at ni Mama. Pwede naman natin itong simulan ulit, diba? Dahan-dahan kong inilayo ang aking kamay mula sa kanyang abot. Sinabi ko sa'yo noon, Gabriel, weak ako, habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi ako umalis dahil hindi kita mahal. Umalis ako dahil natuto na akong mahalin ang sarili ko. At ang pagmamahal na iyon sa sarili ko ang nagbibigay sa akin ng lakas na huwag nang bumalik kailanman sa taong sumira sa akin. Mula sa aking bag, inilabas ko ang isang lumang pilak na pluma. Ang mismong pluma na ibinigay sa akin ni Gabriel noong araw ng aming kasal, 18 taon, na ang nakalilipas. Inilapag ko ito sa ibabaw ng glass table, sa mismong gitna ng aming dalawa. Kinuha ni Atty. Cerveles ang mga formal na babasahin mula sa kanyang folder, ang mga pinal na dokumento para sa absolute annulment of marriage at ang final deed of property separation. Inilagay ni Atty. Cerveles ang mga papel sa harap ko. Kinuha ko ang aking sariling maitim na fountain pen, mabilis, malinis at walang anumang panginginig ng kamay. Isinulat ko ang aking pangalan sa bawat linya ng 5 pahina ng annulment papers. Sa bawat pirma na aking inilagay, ramdam ko ang dahan-dahang pagputol ng huling tanikala na nagtatali sa aking buhay sa pamilya Herrera. Inilipat ni Atty. Cerveles ang mga papel kay Gabriel. Nanginig ang mga daliri ni Gabriel habang ginagamit niya ang lumang pilak na pluma para pirmahan ang kanyang pangalan sa ilalim ng aking lagda. Nang matapos siya, bumagsak ang pluma mula sa kanyang kamay. Kumulong sa ibabaw ng mesa. Inayos ni Ate Cerveles ang mga pinirmahang pahina at inilagay ang mga ito sa isang formal na sealed na folder. Subalit habang tinitingnan ni Gabriel ang mga natitirang papel sa mesa, napako ang kanyang mga mata sa isang opisyal na dokumento mula sa Department of Trade and Industry at Securities and Exchange Commission na nakapatong sa tabi ng desk ng abogado. May malaking pulang tatak ito na may nakasulat na approved. Nakatala sa ibaba ng tatak ang bagong rehistradong pangalan ng pambansang enterprise, Serafina Enterprise. Owner and Chief Executive Officer, Serafina Herrera. Napatitig si Gabriel sa dokumento. Naintindihan niya na habang ang pangalan ng Herrera Estate ay tuluyang nabubura sa kasaysayan ng Batangas, ang pangalan ng aking sariling kumpanya ay formal nang sumisikat sa buong bansa. Inabot ko ang aking bag at dahan-dahang tumayo mula sa upuan. Iniwan ko ang lumang pilak na pluma sa ibabaw ng mesa, isang alaala ng kanyang sariling pagkatalo na maaari niyang dalhin habang buhay. 4 na buwan ang mabilis na nakalipas. Ang amoy ng bagong pinturang semento at ang sariwang amoy ng mga bagong aning gulay ay humalo sa malamig na hangin ng Batangas. Sa harap ng 5,000 metrong kwadrado na lupain, nakatayo ang pinakamakabagong processing plant ng Serafina Enterprises. Nakatayo ako sa gitna ng malaking entitlement stage, kasama si Nico, si Aling Rosa, at ang higit sa 500 magsasaka mula sa iba't ibang nayon ng Batangas. Ang pulang ribbon ay formal naming pinutol sa gitna ng malalakas na palakpakan ng mga tao, ng mga lokal na opisyal, at ng mga kinatawan mula sa pambansang pamahalaan. Sa ilalim ng aking pamamahala, wala nang middlemen na nang-aapi sa mga magsasaka. Ang bawat pamilya ng magsasaka ay nakatatanggap ng patas na presyo para sa kanilang ani. At ang bawat manggagawa sa aking planta ay may sapat na benepisyo at disenteng sahod. Ineng Fina, umiiyak na wika ni Aling Rosa habang nakasuot ng maayos na formal na damit bilang Head of Quality Control ng planta. Salamat sa Diyos. Nakikita kong rito ka na talaga nakatayo sa sarili mong mga paa. Ngumiti ako sa kanya. Hindi lang ako, Aling Rosa, tayong lahat. Habang sumisikat ang pangalan ng aking kumpanya sa buong bansa, iba naman ang eksena sa isang maliit at madilim na paupahang kwarto sa pampublikong palengke ng bayan. Sa loob ng isang makipot na silid na walang aircon,
Nakaupo si Doña Lourdes sa isang lumang folding bed. Nakaduster siya, pawisan, at abala sa pagpaypay ng sarili gamit ng isang pirasong karton. Sa kanyang tapat, si Maribel ay nakikipagsigawan sa phone sa kanyang pinagkakautangan. Wala nga akong pera, sigaw ni Maribel habang pilit na binababa ang boses. Ang kapatid ko ay walang trabaho. Ang nanay ko ay walang pensyon. Saan ako kukuha ng pambayad sa kuryente? Maribel, sigaw ni Doña Lourdes mula sa kama. Bakit hindi ka bumili ng masarap na ulam? Nagugutom na ako sa pritong tuyo araw-araw. Noong nasa mansion tayo, hindi ako kumakain ng ganyan. Mansion? Galit na humarap si Maribel sa kanyang ina. Gising na mama, wala na tayong mansion. At ang taong pinalayas mo sa bahay natin noon ay ang mismong taong nagpapakain sa buong probinsya ngayon. Natahimik ang matanda, pumatak ang kanyang mga luha habang napapatingin sa maduming dingding ng paupahan. 5:00 ng hapon. Sa loob ng aking bagong pribadong opisina sa ikalawang palapag ng processing plant, nakaupo ako sa tapat ng aking glass desk. Malaki at maliwanag ang silid, nakatanaw sa malawak na taniman ng Batangas. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Nico. Nakasuot siya ng isang formal na polo, may dalang isang opisyal na folder at ang kanyang opisyal na diploma mula sa Ateneo de Manila University. Formal siyang nakatapos ng may karangalan bilang cum laude sa Business Administration. Inilagay ni Nico ang kanyang diploma sa ibabaw ng aking mesa, kasama ang isang opisyal na brown envelope. Mom, ngumiti si Nico. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na pagmamalaki at pagmamahal. Binuksan ko ang brown envelope. Sa loob nito ay ang kanyang kauna-unahang checking sahod bilang operations assistant ng Serafina Enterprises. Inilagay ko ang buong unang sahod ko sa account mo, Mom, wika ni Nico, habang lumalapit at dahan-dahang yumakap sa aking balikat. Para ito sa lahat ng sakripisyo mo sa akin noong wala tayong kahit ano. Ito naman ang para sa'yo. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak. Ang init ng kanyang yakap ay nagbigay sa akin ng isang pakiramdam ng tagumpay na hindi maipagpapalit ng anumang yaman sa mundo. 1 oras ang nakalipas sa pambansang highway ng Batangas. Nakasakay si Gabriel sa loob ng isang siksikang pampublikong jeep. Nakasuot siya ng isang lumang kamiseta at faded na maong. May dalang isang lumang bag na naglalaman ng kanyang mga papeles. Habang humihinto ang jeep sa trapiko, napatingin si Gabriel sa itaas ng kalsada. Isang napakalaking billboard ang nakatayo sa tabi ng highway. Ipinapakita rito ang aking larawan bilang Chief Executive Officer ng Serafina Enterprises, kasama ang pambansang parangal para sa Top Agricultural Business Enterprise of the Year. Napatingin ang ibang pasahero sa billboard, nag-uusap tungkol sa aking tagumpay at kung paano ko ibangon ang negosyo mula sa wala. Yumuko si Gabriel sa loob ng jeep, pilit na itinatakip ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, habang pumatak ang kanyang luha sa maduming semento ng sasakyan. 8:00 ng gabi. Sa malawak na beranda ng aking bagong tahanan sa Batangas, nakatayo ako habang pinagmamasdan ang mga bituin sa kalangitan. May simpleng hapunan kaming salo-salo kasama si Nico, si Aling Rosa at si Atirden Velez para ipagdiwang ang aming tagumpay. Kinuha ko mula sa aking bag ang lumang brown na kuwaderno. Binuksan ko ang mga pahina nito, ang bawat linya ng utang, ang bawat resibo ng sakripisyo, at ang bawat linyang isinulat ko sa loob ng 18 taon ay formal ng may linya ng pagkakabayad. Subalit nang buklatin ko ang huling pahina ng libro, napansin ko na may natitira pang isang blangkong puting pahina sa pinakadulo. Isang pahinang wala pang anumang nakasulat. Habang nakatitig ako sa blangkong pahina, biglang tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Inilagay ko ang phone sa aking tainga. Fina! Umalingaw-ngaw ang basag na boses ni Gabriel mula sa kabilang linya. Ako to? Fina! Tahimik ako, hindi ako nagsalita. Lalipad na ako bukas patungong gitnang silangan bilang isang construction contract worker. Pabulong at umiyak na pahayag ni Gabriel. Ito na lang ang tanging trabahong nahanap ko para maipadala ng pambili ng pagkain si Mama. Fina, pakiusap. Baka pwedeng makita kita sa huling pagkakataon bago ako umalis.
Kahit 5 minuto lang, pinagmasdan ko ang malamig na hangin na umiihip sa mga puno sa aking halamanan. Walang galit sa aking dibdib, walang hapis. Ang natira lamang ay ang malamig na katotohanan na ang bawat tao ay gumagawa ng sarili nilang kapalaran. Walang salitang lumabas sa aking bibig. Dahan-dahan kong pinindot ang pulang button sa screen para tapusin ang tawag. Ang paulit-ulit na dial tone ng naputol na linya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Bago ko formal na inilagay ang phone sa aking bulsa at humarap sa maliwanag na hinaharap na naghihintay sa akin. 5:00 ng umaga sa Batangas Provincial Bus Terminal. Ang malamig na hamog ng madaling araw ay pinaliligiran ang daanang patungo sa pambansang paliparan sa Maynila. Nakatayo si Gabriel sa tabi ng linya ng mga pampublikong bus. Nakasuot siya ng isang lumang jacket. May hawak na kupas na duffel bag na naglalaman ng kanyang mga kontrata at ilang pirasong damit para sa kanyang pag-alis patungong Timog Silangang Asya bilang isang construction worker. Mula sa kabilang dako ng kalsada, huminto ang aking itim na sasakyan sa tapat ng bagong retail hub ng Serafina Enterprises. Ibinaba ko ng kaunti ang bintana ng aking kotse para tingnan ang operasyon ng aming mga sasakyan sa pagpapadala ng paninda. Nagkatama ang aming mga mata ni Gabriel mula sa malayo. Lumapit siya ng ilang hakbang sa gilid ng kalsada, nakatitig sa akin ng may sukdulang lungkot at pagnanais na humingi ng huling pagkakataon. Umiyak siya ng tahimik. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa strap ng kanyang bag habang umuuga ang kanyang mga balikat. Bumulong ang kanyang mga labi mula sa malayo. Mga salitang hindi ko kailangang marinig para maintindihan. Sana pinrotektahan kita. Tinitigan ko siya mula sa loob ng aking sasakyan. Walang galit sa aking puso, walang natitirang poot. Sa loob ng 18 taon, binigyan ko siya ng libu-libong pagkakataon para maging isang tunay na asawa at ama. Ngunit pinili niyang ipikit ang kanyang mga mata habang ako ay tinatapak-tapakan ng kanyang pamilya. Nakita mo ang lahat, Gabriel, pabulong kong wika sa aking sarili habang pinalalabas ko ang hangin mula sa aking dibdib. Pinili mo lang na huwag akong tingnan. Huwag mong sisihin ang oras. Ibinaba ko ang aking tingin at inutusan ang aking driver na iandar na ang sasakyan. Habang umaandar ang aking kotse patungo sa processing plant, nakita ko sa aking side mirror ang pag-akyat ni Gabriel sa loob ng bus. Ang bus na magdadala sa kanya patungo sa isang buhay ng mabigat na pagtatrabaho sa ibang bansa para bayaran ang mga utang na iniwan ng kanyang sariling kasakiman. 2:00 ng umaga. Sa maliit na paupahang kwarto ni na Doña Lourdes at Maribel sa bayan, 3 sasakyan ng pulisya ang huminto sa tapat ng pintuan. Bumukas ang pinto at lumabas ang 2 pormal na pulis kasama ang isang kinatawan mula sa Regional Trial Court. Maribel Herrera, tanong ng opisyal habang hawak ang isang opisyal na warrant of arrest. Lumabas si Maribel mula sa kusina, namumutla at gulo-gulo ang buhok. Ako po. Bakit? Anong kailangan nyo? Arestado ka sa kasong paglabag sa Batas Pambansa Biluzina sa 22 o Bouncing Checks Law at Estafa. Formal na pahayag ng pulis. Mayroon kang 12 talbog na tseke sa 3 pribadong loan shark na nagkakahalaga ng 4 na milyong piso. Hindi, maling-mali ito, sigaw ni Maribel, habang pilit na tumatakbo pabalik sa silid. Mabilis siyang hinawakan ng 2 babaeng pulis. Pinalibutan ang kanyang mga kamay ng bakal na piring sa gitna ng kanyang histerikong pag-iyak. Gabriel? Mama, tulungan niyo ako! Sigaw ni Maribel habang itinatakbo siya palabas ng pintuan patungo sa sasakyan ng pulis. Lumabas si Doña Lourdes mula sa kwarto, nakaluhod sa semento ng maliit na sala, umiiyak at isinusumpa ang kanyang kapalaran habang pinagmamasdan ang kanyang huling anak na dinadala sa kulungan. Wala na si Gabriel, wala na si Maribel, at wala na ang yaman ng mga Herrera. Ang matanda ay naiwang mag-isa sa gitna ng kanyang sariling mga kasalanan. 6:00 ng gabi. Sa loob ng aking malawak na pribadong opisina sa Serafina Enterprises, nakaupo ako sa tapat ng aking desk. Ang silid ay tahimik, tanging ang ilaw ng desk lamp ang nagbibigay ng liwanag sa ibabaw ng aking mga papeles. Inilagay ko sa gitna ng mesa ang lumang brown na kwaderno.
Dahan-dahan kong binuksan ang mga pahina nito mula sa simula. Binasa ko ang unang talaan noong 2008. Ang mga unang perang ibinigay ko para sa pataba ng lupa. Binasa ko ang mga pahina ng 2015, 2020, at ang pahina ng pampublikong sinhok sa fiesta. Inilipat ko ang mga pahina hanggang sa makarating ako sa pinakahuling pahina. Ang huling blangkong puting papel na natitira sa libro. Kinuha ko ang aking paboritong fountain pen. Inilapat ko ang dulo ng pluma sa malinis na papel at nagsimula akong sumulat sa isang matatag at magandang sulat kamay. Petsa. Ngayong araw, utang ng pamilya Herrera sa akin. Bayad na ng buo. Utang ko sa sarili kong dignidad, nabayaran na rin. Sa dulo ng huling pangungusap, inilapat ko ang pluma para gumawa ng isang malinaw at pinal na tuldok. Isang malawak, payapa, at tunay na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Wala nang natitirang utang, wala nang natitirang sakit. Ang bawat kwenta sa aking buhay ay pormal nang naisara ng may buong katarungan at tagumpay. Dahan-dahan kong isinarado ang brown na kwaderno. Ang paglapat ng makapal nitong balat ay lumikha ng isang malinaw at tahimik na tunog sa buong opisina. Tumayo ako mula sa aking upuan at naglakad patungo sa isang mamahaling glass display cabinet sa sulok ng aking opisina. Sa loob nito nakalagay ang mga pambansang parangal ng aking kumpanya at ang unang produkto ng Serafina Enterprises. Inilagay ko ang lumang kuwaderno sa gitna ng display cabinet. Isinarado ko ang salaming pinto ng cabinet. Kinuha ko ang maliit na gintong susi. Pinalikot ko ito sa loob ng lock hanggang sa marinig ang malinaw na paglock ng pintuan. Iniwan ko ang susi sa loob ng aking safe. Ang kuwaderno ng isang asawa ay mananatili roon. Bilang isang pampublikong paalala kung sino ako noon. At bilang isang buhay na patunay kung gaano kalayo ang narating ng isang babaeng natutong ipaglaban ang kanyang sariling halaga. Isang makinang at maaliwalas na hapon sa bayan ng Batangas. Ang sikat ng araw sa dakong hapon ay nagbibigay ng gintong kulay sa malawak na taniman at sa bagong gusali ng Serafina Enterprises. Nakatayo ako sa gitna ng malaking veranda ng aming flagship store, nakamasid sa higit sa 50 kababaihan mula sa iba't ibang barangay na masayang nag-iimpake ng mga sariwang produktong nakatakdang ipadala sa mga pangunahing supermarket sa buong bansa. Si Aling Rosa ay nakatayo sa gitna nila, nakasombrero at may hawak na clipboard, tumatawa habang nakikipagkwentuhan sa mga manggagawa. Sa ilalim ng aking kumpanya, ang bawat babaeng minsang inapi, minsang pinaratangan na walang halaga, o minsang iniwan ng pamilya, ay nakatagpo ng panibagong tahanan at dignidad. Narinig ko ang pamilyar na mga hakbang sa aking likod. Bumaling ako at nakita ko si Nico. Nakasuot siya ng isang simpleng polo. May dalang isang pumpo ng mga sariwang dilaw na bulaklak mula sa aming sariling halamanan at 2 baso ng malamig na buko juice. Inihain niya ang isang baso sa aking mga kamay at inilagay ang mga bulaklak sa maliit na mesa sa aming tabi. Happy birthday, Mom, ngumiti si Nico. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagmamahal at pagmamayabang sa kanyang ina. Kinuha ko ang baso ng buko juice at uminom ng kaunti. Ang tamis at lamig nito ay nagdala ng isang malalim na pakiramdam ng kagalakan sa aking dibdib. Sumandal si Nico sa balustre ng veranda, pinagmamasdan ang buhay na planta sa aming harapan. Mom, pabulong at seryosong tanong ni Nico habang nakatingin sa malayo. Napatawad mo na ba sila? Tumingin ako sa kalangitan ng Batangas, kung saan ang kulay kahel na paglubog ng araw ay dahan-dahang gumuguhit sa mga ulap. Naisip ko si Gabriel na ngayon ay nagtatrabaho sa ilalim ng mainit na araw sa gitnang silangan. Si Doña Lourdes na nabubuhay sa maliit na paupahan kasama ang kanyang mga alalahanin. Si Maribel na humaharap sa kanyang mga kaso sa korte. At si Clarice na nakakulong. Ang pagpapatawad, Nico, pormal kong tugon sa isang napakatahimik at malalim na boses, ay hindi nangangahulugan ng pagtanggap sa kanila pabalik sa aking buhay. Ang pagpapatawad ay ang pagpapakawala sa anumang pait at galit na pwedeng maging tanikala sa aking puso. Pinalaya ko na ang sarili ko sa hapis ng nakaraan. Pinatawad ko sila para sa sarili kong kapayapaan.
Ngunit ang mga pinto ng aking buhay ay pormal ng sarado para sa kanila magpakailanman. Tumango si Nico. Ramdam ang katotohanan sa aking mga salita. Inabot ng aking anak ang aking kamay. Hinawakan ito ng mahigpit habang tinititigan ang aking mukha. Masaya ka na ba ngayon, Mom? Tanong niya ng may malambot na boses. Napadako ang aking tingin sa malaking signage ng Serafina Enterprises sa tapat ng kalsada. Isang malawak, payapa at tunay na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Hindi ngiti ng isang taong gumanti sa kaaway, kundi ngiti ng isang babaeng sa wakas ay nakatagpo at nakakilala sa kanyang sariling halaga. Natututo na akong maging tunay na masaya, anak, tugon ko, habang pinagmamasdan ang bagong umagang naghihintay sa amin. At sa pagkakataong ito, ang ligayang ito ay akin lamang. At walang sino man sa mundong ito ang makakasingil sa akin nito kailanman. Inakbay ko ang aking kamay sa balikat ng aking anak. Sabay naming pinagmasdan ang paglubog ng araw sa Batangas, habang ang hangin ng kalayaan at tagumpay ay patuloy na umiihip sa aming bagong buhay.